We are truly loved by Jesus. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang pinagdaraanan mo, let me tell you this. Maingay man ang mga asong yan, ano man yan, mahal tayo ni Jesus. Okay? Ang gising natin, paiba-iba. Minsan maayos. Minsan, parang kanina ako, maalinsangan ang gising natin. Medyo bad trip tayo ng konti. Siyempre, iba naman talaga yung nais natin na sana maging maayos mga gising po natin. At yan, makukulit ang mga alagang aso. Sometimes nakaka-bad trip po yung ganyan. Pero alam natin, ang Lord, naka-fix po siya para tayo ay ibigin at mahalin lagi. Okay? So, doon po natin ituon ang ating mga pansin. Ask Him, ask the Lord na maging conscious tayo sa Kanyang pag-ibig. Hindi doon sa pwede nating maranasan o maramdaman, no? Dahil sa mundong ito, maniwala po kayo sa akin, babago-bago pong talaga. Isa lang ang hindi nagbabago, ang Lord Jesus. Ang pag-ibig niya sa atin, lalo na sa ating mga anak niya. Mahal niya ang lahat, pero special ang pag-ibig niya doon sa mga naglagak ng tiwala sa Kanya. At papasok na po tayo sa ating topic. Kaya dyan po papasok yung rapture of the church. Ang rapture of the church, pag naririnig ko ngayon, ang ibig lang pong sabihin niyan ay dakilang pag-ibig. Dakilang pag-ibig, kaya Kanya ililigtas doon sa wrath to come. Okay? Yung tribulation po at saka yung great tribulation yan, that is the wrath of God. Iyan po ay puot ng Diyos na Kanyang isasabog sa buong sandaigdigan sa oras na dumating ang takdang araw na ito po ay Kanyang tutuparin. Tulad na sinabi ko, walang nakababatid kung kailan po mangyayari ang tribulation at ang great tribulation. Pero isa lang po ang nalalaman po natin. Lahat po ng yan ay magkakaroon po ng katuparan sa takdang panahon na Kanyang gagawin upang ito ay sa katuparan sa buong mundo. Okay? Pero ang maganda po niyan, dahil mga anak na po tayo ng Diyos, tayo mga naglagak ng tiwala kay Kristo Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, tayo po ay Kanya na pong iniligtas dyan sa darating na puot na yan sa pamamagitan ng rapture. Okay? Paano mo iisipin ang mga anak ng Diyos, bride of Christ, mga binalal ng Diyos, tayo po yun sa pamamagitan ng Kanyang dugo? Paano mo mai-imagine na tayo ay Kanyang isusuong sa tribulation? Tandaan po ninyo, we are not to suffer wrath, sabi ng Bible, but we are waiting for a Savior, the Lord Jesus Christ. Ayan po nakalagay sa Bible. Okay? Hindi para lumasap ng puot ng Diyos, kundi para lumasap ng Kanyang pagliligtas. Yung pagliligtas po rito, pagliligtas sa darating na puot. Okay? Sabi naman ng iba, ever since may mga tribulation ng tao, sabi nila, yung tribulation daw, akala nila yung darating na great tribulation, katulad ng mga tribulation na nararanasan ng mga tao. Hindi po yun. Hindi po yung parehas. Kung titignan mo sa Greek, magkaiba yung ginamit na term doon sa tribulation na nararanasan ng tao at doon sa tribulation na darating mismo sa mundo. Yung tribulation na nararanasan ng tao, ito po ay tinatawag sa salin na English ay tribulations. Hindi tribulation na solo. Naintindihan niyo po. Tribulations. In this world, we have tribulations. Yan ang sabi ng Bible. Pero iba yung tribulation. Single word, itinakda ng Diyos. Pahihintulutan niya ang diablo, si Satanas, upang gamitin ang kanyang puppet, ang Antichrist. Yan po ang mangyayari. Kaya anytime now, magra-rapture na po. At pag dumating na po yung rapture, maa-unfold na po ang mga pangyayari niya. Lilitaw na ang Antikristo. Mag-uumpisa na ang 7 years of tribulation. Okay? Ayan po ay mangyayari at magaganap. Okay? Pero ang good news, kung ikaw ay naglagak na ng tiwala kay Christ, mararapture ka na. Mararapture na po tayo. Kaya ang isang Kristiyanong totoo, hindi po niya hinihintay yung Antichrist. Ang hinihintay po niya, ang hinihintay natin ay si Christ mismo. Si Lord Jesus Christ. We will meet Him for the very first time at the rapture. Okay? At ang mga maiiwan po dito, sila ang nakatakdang makamit
o makaalam kung sino yung Antikristo. Hindi po yan biro dahil ang Antikristo po ang pinakamasamang taong mabubuhay sa buong sandaigdigan na ito. Siya po yung tipong tao na gusto niya siya lagi nasa pedestal. Mararanasan nila yan kapag kadating po niya ng Antikristo. Darating po ang Antikristo para itanghal ang kanyang sarili, especially doon sa third temple, sa third Jewish temple, at sasabihin niyang siya ay Diyos. Yan po ang gagawin ng Antikristo. Alam naman natin ang kanyang gagawin. Alam natin ang kanyang balakin, no? Pero ang good news, ulitin ko, if you are a true believer of the Lord Jesus Christ, you will never be able to meet Him. Hindi mo na siya mamimit. Paano ipapahintulot ng Panginoon na mamit mo ang pinakamasamang tao sa mundo na magkokos ng delubyo sa buong sandaigdigan para suungin mo? Yan anak-anak ka ng Diyos? I don't think so. The Lord Himself will indeed save us from that wrath to come. Maliwanag po yan sa Bible. Okay? At ang Bible lang po ang ating basehan ng mga bagay-bagay. Hindi ka pwedeng mag-base sa feelings mo, ay kasi ganito, ay kasi ganyan. Hindi po pwedeng ganon. Naka-base lang po tayo sa kanyang word, ang kanyang salita. Ang word ni Jesus hindi po nagbabago. Ang word po ni Jesus ay tapat at totoo. Siya po yung tinatawag na tapat at totoo. That's Jesus. Yung tinawag na tapat at totoo, nakasulat yata sa hita niya, faithful and true. That's Jesus. Faithful and true. Kung naiisip mo yung mga kabutihan niya sa iyo, some years back, nagbabalik sa isipan mo yung mga ginawa ng Panginoon sa iyo, He's faithful and true. Okay? Ako po, ay isa po sa mga magpapasaya sa mga Kristiyano ay yung mga pinagdaanan yung mga ministry together ng mga mahal natin mga kapatid sa Panginoon. Pag naiisip natin yan, masaya po tayo. Yung mga gatherings natin na pinag-usapan natin ang kabutihan niya, nag-gather tayo, yung ginagabi tayo sa Bible studies, di ba? Masaya pong maisip yung mga alaala niya. Yan pong naiisip ko po kanina. Okay? Kaya tayo po mga anak niya ay very special po sa kanya. Very special na pagdating nga po ng takdang panahon, irarapture na po niya tayo. Kapag dumating na po yung takdang panahon ng mag-uumpisa na po yung tribulation, He will remove us here para tayo po ay magkaroon ng mas magandang kalagayan sa kanyang piling magpakailanman. Magbibigay po siya sa atin ng reward sa kanyang bema seat. The Lord is very good. The Lord is wonderful. Okay, kaya yung mga araw-araw mong struggles in life, which I do believe all Christians have struggles. Okay? Walang Kristiyanong walang struggle. Meron dyan mga struggles na hindi lang masabi. Mga struggles na talagang, sa kanilang puso. Alam nila, struggles that they can only tell to the Lord. Na kay Lord na pwedeng sabihin. Diba? So, ang Panginoon, napakamaunawin. Jesus is very wonderful. He's very kind, loving sa ating lahat. Okay? So, anytime now, magra-rapture na ako, naniniwala po ako. Dahil ang Panginoon po natin ay tapat at totoo doon sa kanyang mga binitawang mga salita sa Bible. Nandoon lahat ang kanyang mga pangako. Basahin natin. Araw-araw. Namnamin na. I-claim natin. Akong ginawa ko po, sinulat ko yung mga pangako niya. Pinaglalagay ko sa bahay. Kung saan ko nilagay sa dingding, dinikit ko. Yan, kung saan. Meron din sa CR. Minsan, pag nandun ako na pinabasa ko. Amen. Amen. Diba? Dahil yan ang ng Lord. Kabutihan niya towards us. Hindi nagbabago at hindi magbabago. Thank you very much sa inyong panonood. Jesus is good. Jesus is wonderful. Let us always praise Him now and forever. Hindi siya nagbabago. Mahal ka niya noon, ngayon, at forever and ever. God bless.